بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus ay may takip sa kanilang mga puso o tinakpan ng kanilang mga puso dahil sa kanilang mga nagagawa ng mga kasalanan. Ang puso, mga kapatid, ay tatlong uri. Qalbun hayyun wa qalbun maytun wa qalbun marid. Tatlong uri ang puso. Una, puso na buhay, malusog. Pangalawa, puso na patay. Pangatlo, puso na may sakit. Ang puso na buhay, mga kapatid, ay tumatanggap siya ng mga paalaala. Kumbaga, mabilis siyang tumanggap ng mga paalaala. At saka mabilis siyang tumugon sa mga da'wa sa kanya, kung mga paanyaya sa kanya na paggawa ng kabutihan. Malinis ang kanyang puso. Ang puso naman na may sakit, una, yung patay, yung puso na patay, yun yung puso na madilim, walang buhay. Ang pagtingin niya sa mabuti ay masama, at ang pagtingin niya sa masama ay mabuti. Ang puso naman na may sakit, ito yung puso na buhay, subalit mayroon siyang sakit. Minsan, tumitingin siya sa masama na mabuti, minsan naman, tumitingin siya sa mabuti na mabuti. Ganon din, minsan, tumitingin siya sa mabuti na masama. Ang isang tao, mga kapatid, ang isang tao na Muslim, kung gusto niya na maging malinis ang kanyang puso at maging buhay ang kanyang puso, dapat niya itong buhayin sa pamamagitan ng kaalaman sa Islam. Sinabi ng mga ulama, walang ibang makapagbigay ng buhay ng puso maliban sa kaalaman sa Islam. Kaya nga, ang isang Muslim, yung mga bagong yakap sa Islam, or kahit na yung mga dati ng Muslim, minsan nakikita mo sila na kahit alam nila na mali yung isang gawain, ginagawa pa rin nila. Bakit? May sakit sa kanilang puso. At yung mga mabuting gawa, ang pagtingin nila doon ay masama. Bakit? Kasi may sakit sa kanilang puso. Nabanggit sa hadith, mga kapatid, na isang tao kapag siya ay nakagawa ng kasalanan, ay tinutuldukan ng itim ang kanyang puso. Itim. At kapag siya ay nagtauba sa Allah, nabubura ito. At kung hindi siya nagtauba, hindi siya nagbalik loob, at pinagpatuloy niya ang paggawa ng kasalanan, nadadagdagan ng itim na tuldok ang kanyang puso hanggang sa ito ay mabalutan ng itim. At yun yung binanggit doon ng Allah sa Quran na rana ala qulubihim, tinakpan ang kanilang mga puso. Sa ganung sitwasyon, ang isang tao ay hindi na niya alam kung ano yung tama at hindi niya alam kung ano yung mali. Kung ano lang yung kanyang pagnanasa, yun yung tama, at kung ano yung hindi niya gusto, yun yung mali. Kaya nakakatakot, mga kapatid, kung tayo ay mabiktima sa ganung bagay, na yung pagtingin natin sa mabuti ay masama at yung pagtingin natin sa masama ay mabuti. Walang ibang solusyon yan kundi ang kaalaman sa Islam. Alhamdulillah, ang Mercy Islamic Foundation ay may mga programa sa pag-aaral sa Islam. Tulad ngayon dito, Bainal Maghrib wal Isha, between Maghrib and Isha. At ganoon din tuwing Thursday at Friday sa mga balik Islam. Huwag nating palampasin yung programa ng Mercy Islamic Foundation, mga kapatid, sa pag-aaral sa Islam. Ito na yung paraan para mabuhay ang ating mga puso at malaman natin kung ano yung tama at malaman natin kung ano yung mali. At hanggang dito lamang, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.